expand your vision. Lawakan mong pananaw mo. Huwag lang tumingin sa sitwasyon mo ngayon na baka nga ang tinitingnan mo, yan lang ang tumitigil at pumipigil sa iyo kasi parang kinakalusuhan ka niyan para hindi ka makabante dahil ang sitwasyon mo, sabi mo, wala ako ngayon. Pero ang Diyos natin makapangyarihan, kaya kang ihahon dyan. In Isaiah 54 verse 2 and 3, ito po ang text na pinaghuhugutan natin. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent. Curtains wide. Do not hold back. Sabihin mo sa katabi mo, do not hold back. Huwag kang magpipigil. Huwag kang umatras. Umabanti ka lang kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya nga sa araw na ito, pag-uusapan natin ang widow of Zarephath. Yung poor widow. Tatlo lang po ito. Macedonian Church. Ano ang objective ng lesson na ito? Ay para maalaman natin, understand that expanding our limits is about faith. It is about surrender. It is about generosity, not resources. Kaya si Lord kapag nagkumilos ko yan, palaging ang instruction sakto. Ito, sabi ko, Lord, may mga assignment talaga. Iba-iba ang ginagawa ng bawat isa, kaya comparing themselves, sabi sa Bible, are not wise. Kapag kay Lord, kaya nga kapag kay Lord ka lumalapit, siya na hindi natin nakikita pero makapangyarihan at kayang-kayang gumawa ng mga matitindi, lakihan mo ng request mo. Amen. At saka huwag ka lang magre-request ng para sa iyo, kundi para sa iba. Si Elijah, pinapunta na naman ni Lord sa widow of Zarephath kasi may assignment na naman siya. Kaya maraming sasabi na naniniwala kay Lord, pero hindi nagtitiwala. So, when God asks you to give, to serve, or step forward in faith, don't focus on the little you have. Focus on the limitless one who called you. Pangalawa, expand your limits through total surrender. Anong example natin dito? Yung poor widow. Yan, see? Sabi niya dito, tingnan, many rich people put in large amount. Then, a poor widow came and dropped in 2 small coins. Just do your part. Because a small act of kindness or obedience ay hindi po pwede na parang, hindi talaga, sabi ni Lord, makikita ni Lord yun. Yes. Hindi mawawaglit sa mata niya kapag seryoso ka na ginagawa mo ito. Amen? Amen. You decide. Dahil sa sakripisyong ginawa mo, alam ko, may kakibit yan. Mapagpapala. Amen? Amen. Surrender means placing everything in God's hand. Your time, resources in life. Sometimes God asks us to surrender not just what is easy to give, but what it costs us the most. Yan ang expand your surrender. Amen? Pangatlo, expand your limits through joyful generosity. Tingnan nyo ito. Macedonian Church, 2 Corinthians. Sabi ko nga, ang Zarephath woman, at saka ang widow, at saka itong Macedonian, sabi niya dito sa verse 1, now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles. O sino mga nasa troubles? Baka ikaw, nasa troubles ka ngayon. Naka-smile ka palagi lang, pero alam ko, may pinagdadaanan ka. May mga troubles ka. So, they are being tested by many troubles, and they are very poor. But they also filled with abundant joy. The widow of Zarephath trusted God's word. The poor widow surrendered everything. The Macedonian Church joyfully and generously giving everything. Kaya hindi nila hinayaan ang circumstances nila, yung sabi nga natin dito, tingnan mo next slide. They did not let the circumstances define their capacity. They let faith define their limits.